We would like to invite you for a short prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa gitna ng mga pinagdaraanan natin sa buhay na ito, buong pag-asa at pagtitiwala tayong kumapit sa ating Diyos na tapat na nagmamahal at nagkakalinga sa atin. Kaya manalangin tayo. Diyos ko, naniniwala akong lubos na sinusubaybayan mo ang lahat ng umaasa sa iyo at wala na kaming kakailanganin pa kapag ikaw ang inaasahan namin sa lahat ng bagay. Kaya't naipasya kong ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng mga alalahanin ko sa buhay para sa hinaharap. Maaaring ipagkait sa akin ng tao ang mga bagay sa mundong ito at ang mataas na katayuan sa lipunan. Maaaring alisin ng karamdaman ang aking lakas at kakayahang mapaglingkuran ka. Maaaring dahil sa kasalanan ay mailagay ko pa sa panganib ang ating ugnayan. Subalit, hindi mawawala ang aking pagtitiwala sa iyo. Aalagaan ko ito hanggang sa huling sandali ng aking buhay at hindi magtatagumpay ang mga kapangyarihan ng impyerno sa pag-agaw nito sa akin. Jesus, ikaw ang batong sandigan ko at ang aking kanlungan. Ang aking tiwala sa iyo ay pumupuno sa akin ng pag-asa. Kaya't nakatitiyak ako ng aking walang hanggang kaligayahan sapagkat matatag kong inaasahan ito at lahat ng aking pag-asa ay nasa iyo. Alam na alam kong ako'y mahina at pabago-bago. Alam ko rin ang kapangyarihan ng tukso laban sa pinakamatatag na katangian. Bilang panghuli, ako'y naniniwala na ikaw ang Diyos na higit sa sapat. Kaya buo ang aking tiwala na pagbibigyan mo ang aking mga inaasahan mula sa iyo. Kaya't umaasa ako na tutulungan mo ako sa paglaban sa lahat ng makapagbubulid sa akin sa kasalanan. Na ipagsasanggalan mo ako laban sa mapanlinlang na panunukso ng Diablo at pagtatagumpayin mo ako laban sa mga kaaway sa kabila ng aking kahinaan. Umaasa akong hindi ka titigil sa pagmamahal sa akin at mamahalin din kita ng walang katapusan. Sa iyo o mapagmahal na Diyos ako umaasa, huwag mong hayaang maligaw ako. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naway nakakarating ako ng maliwanag magmula po dito sa aming studio ng Basilica Minore of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Ako'y malugod na nagpapasalamat sa ating kura paroko na nag-imbita sa atin upang sa ganon ay magsalita sa inyo dito sa inyong Lenten Recollection, si Reverend Father Marasigan at lahat ng mga bumubuo at mga kasama niya sa parokya na nagtaguyod upang magkaroon tayo ng ganitong pagtitipon. Hindi tayo natalo ng ating pangamba sa harap ng pandemya sapagkat ang malaking pagkatakot ay yung takot mismo. Sapagkat yung takot, pag hindi natin nalabanan at napagtagumpayan, tayo ay mapaparalisa. Wala tayong magagawa. Hindi tayo makakatugon sa ating hinaharap at hinihingi na pang-araw-araw na pagkakataon. Matutulala lang tayo. Kaya nga, bagamat nag-iingat tayo sapagkat alam nating mapanganib ang magiging kalutasan at resulta kung hindi tayo mag-iingat, subalit hindi naman ibig sabihin noon ay hindi natatakbo ang ating pamumuhay. Kaya nga tingnan ninyo, binabalansin natin
ang ating ekonomiya at ang ating pakikipaglaban sa pandemyang ito. Sapagkat kung di natin babalansihin, maaaring tayo ay makaiwas nga sa pandemya, subalit gutom naman ang papatay sa atin. At hindi lamang yung katawan ang nagugutom, pati yung ating pati yung ating psikolohiya. Kapag nangyari, tayo ay natalo ng ating pangamba sa pandemyang ito. Kaya babalansihin din natin. Kaya kahit na medyo mahirap itong ating ginagawa, hindi katulad nung araw na napakadali na magtaguyod ng isang recollection, ngayon, ginagawa natin ito pagsasama-sama kahit sa virtual presence man lamang sa pamamagitan ng internet. Bakit kanyo? Kailangan magkasama-sama tayo kahit na may physical distancing. Malikhain, gumagawa tayo ng tinatawag na pangyayari. Yung sinasabi ng mga millennial na happening. Happening. Merong happening. Sapagkat kung walang happening, wala tayong malilikhang ala-ala. Alam nyo, ang ating memorya, ang sustansya na nagpapalakas ng ating memorya ay yung tinatawag ng mga millennial na happening. O sa isang simpleng salitang Ingles, events. We create events. Events are the food of our memory. Kapag wala niyang mga events, nagugutom yung ating ala-ala. Kaya kung tayo hihinto sa paglilikha ng mga events, ang atin lang kinakain araw-araw ng ating memorya ay ala-ala ng pangamba. Ano yon? Ito lang pandemya. Day in, day out, nakatutok tayo sa pandemya. Na parang yun lamang ang buhay ng tao. Microscopyo natin yung maliit na COVID-19. At alam nyo naman, kahit maliit, kapag gumamit ka ng microscope, lumalaki yan. Kaya nga yung mga unicellular entities, halimbawa yung amoeba, pag tiningnan nyo sa microscope, kamukha ni Godzilla. Mukhang monster yan, nalalamunin ka. Baka ganun ang ating tingin dito sa pandemyang ito sapagkat lagi tayo nakatutok 24 oras na para bang ang buhay natin ang nagdidikta na itong pandemyang ito. Hindi naman dapat. Kaya nga tayo gumagawa ng ganitong mga events, mga happening na hindi kinakalimutan ang pag-iingat. Kaya binabalansin natin. Kaya tayo may recollection through internet. Meron tayong virtual presence. Sapagkat ang events hindi nangyayari kung tayo nag-iisa. Kung nag-iisa lang tayo, walang event. Kaya yan, nakikita ninyo sa mga album ninyo at mga litrato ninyo, yung mga pangyayari. Ayan, ang mga pangyayaring yan, namamalas ninyo doon sa mga litrato nyo sa album nyo. At yung mga litrato sa album ninyo na nagsasaad ng mga nangyayari sa buhay nyo, hindi lamang puro ID picture ninyo. Hindi nyo maipagmamalaki yung album ninyo kung puro ID picture nyo lang ang nakapasta doon. Sapagkat walang event na nangyari, sapagkat puro mukha nyo lang at wala nang iba, walang pakikipag-ugnayan. Hindi nyo pwedeng masabi doon sa mga amigas ninyo, mga kaibigan nyo, ay kumare, tingnan nyo itong album ko. Eto, puro yung mga sarili nyo lang ang makikita nyo, puro ID picture. 1x1, 2x2, 3x3, 4x4. Sabihin naman, ano nangyari sa buhay mo? Puro mukha mo lang ang nakikita riyan. Sa album natin, nakikita yung ating kasaysayan sapagkat puno ng mga events. Bakit puno ng mga events? Sapagkat kinukuha yung ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Yun ang ala-ala.
Alaala ay importante sa ating memorya. Kapag ka ginutom nyo ang inyong memorya, pupurul yan. Pupurul yan. Alam nyo naman ang kalikasan, matipid. Pag hindi nyo ginamit, kukunin yan sa inyo. Ang inyong isip, pag hindi nyo ginamit, pupurol. Ang inyong puso, pag hindi umibig, titigas. Kaya lahat, kapag ka walang exercise yan, kinukuha ng kalikasan yan. Matipid lang kasi, hindi mo pala ginagamit. Kaya kukunin ko sa iyo. Kung ngayon, hindi natin ginagamit na nakatutok lang tayo sa pandemya, ano mangyayari? Hindi lang gutom sa tiyan ang mangyayari. Magugutom din yung ating memorya, walang alaala. Kaya ano mangyayari sa atin? Sisibol na unti-unti yung nakakatakot na sakit. Ano ba yung nakakatakot na sakit? Alzheimer. Alam niyo, yan ang pinakamatinding sakit. Alzheimer. Yung cancer, alam niyo, talagang mahapdi yan, masakit yan talaga. Pero, mulat ka pa sa mga nangyayari sa paligid. Kaya, ibig sabihin nun, pwede ka pang makipag-ugnayan sapagkat nakikilala mo yung mga taong umiikot sa buhay mo. Pero kapag ka nabura ang alaala mo, nakatunganga ka lang at nakanganga na hindi ka makarelate doon sa mga taong dati-dating minamahal mo. At least kung may cancer ka at ikaw may sakit o nakikilala mo, sino ba yung naglagay ng magagandang bulaklak dyan sa florera? Sabi, si Alicia, si Alice po, yung apo ninyo, dumalaw sa inyo. Subalit kayo po'y nagpapahinga kaya hindi na kayo inabala. Pero babalik daw po siya. Si Alice ba? Naalala ninyo? May hahalik sa noo nyo. Ito itong asawa kong ito. Napakalambing. Sapagkat kahit na ako may sakit, inaalagaan pa ako. Tunay na asawa. Nasa tabi ko, hindi lamang sa hirap, hindi lamang sa ginhawa, kundi sa hirap. Hindi lamang sa kalusugan, kundi sa karamdaman, kasama ko pa rin. Nakikilala ninyo. Pero kung kayo kayo inatake na ng Alzheimer, nabura lahat yung alaala ninyo, hindi nyo kilala, pati yung asawa nyong hahalik sa noo ninyo, katatakutan ninyo, sino ka? Sabihin nyo ganon. Ikaw ba nagtatangkang halayin ako? Karoon pa ng masamang layunin ang suspetsa mo doon sa mga nagmamahal sa iyo. Kaya nga, magmula pa lang sa pagkabata, pinupuno na natin ng magagandang alaala yung mga bata. Sapagkat yung ating memorya hindi parang basurahan na lahat tinatanggap. Namimili yan. Ang dapat lang magpuno sa ating alaala yung happy memories. Yung mga sad and bitter memories, dapat yan tinatanggal sa memorya. Ayun. Paano na sa ganon, sa katandaan natin, maligaya ating katandaan sapagkat ang ating naaalala ay yung mga masasaya at maliligayang alaala. At yung mga dating mga mapapait at mahahapding alaala, nakalimutan na. Ayun. Yung iba kasi, anong nangyayari? Nagiging abnormal yung memorya, binabaliktad. Ang kanilang naaalala, yung mga mahahapdi, yung mga masasama, at yung mga malulungkot na alaala, at nakakalimutan yung masasaya. Kaya tingnan nyo, galit sa mundo pag tumanda. Galit sa mundo. Laging nakakunot ang noo. At bubulong-bulong, kikibot-kibot yung mga bibig. Akala mo nagro-rosaryo. Yung pala lahat ng tao minumura sa paligid sapagkat may puot sa kanyang damdamin, sapagkat ang ala-alay niya ay puro mapapait lang. Pero yung mga tumatanda ng normal, sabi nga natin, those who are growing old gracefully, maaliwalas ang mukha.
At laging nakangiti sapagkat ang naaalala ay mga maliligayang sandali dito sa kanilang buhay. Kaya ang puhunan ng magandang katandaan ay yung kabataan. Kaya yung mga kabataan, bigyan natin ng magandang alaala. Eto ngayon. Kapag tayo nakalimot, kaya nga sabi natin, eto, kaya nga hindi tayo tumitigil. Ayan hindi tayo tumitigil. Nakikipag-ugnayan pa tayo. May pandemya, walang pandemya, kundi pwede ang physical touch, may physical distancing, o kahit na sa mga bagong instrumento nitong ating teknolohiya, mga Zoom meeting, mga ganyan, mga cellphone natin gamitin ng mabuti upang tayo magkaroon ng kaugnayan. Huwag natin sabihin na, ay, matanda na ako. Pag iimbitahin mo, halika, mag-recollection tayo. Matanda na ako, hindi ko na kaya yan. Hindi ako mag-isip, ano gagawin dyan sa bahay? Tutunga nga lang kayo. Magbibilang ng butiki sa kisame. Talagang pupurol ang inyong memorya. Mawawala ang memorya ninyo. Kaya tingnan nyo, hanggang ngayon, nandito tayo. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyo sapagkat ako'y binigyan nyo ng pagkakataong makipag-ugnayan. Isa na namang event sa buhay ko. Sa kasalukuyan, isang pabor na ginagawa ninyo sa akin itong makipag-ugnayan sa inyo. Magmula sa Manawag, Pangasinan, nakikipag-ugnayan ako dyan sa inyo sa Pansol. Biro nyo yan, may event na nangyayari. Sapagkat yan, titimo sa alaala ko. Kaya kahit na ako ganitong katanda na puro puti na ang buko, nakalagay nga doon sa introduction Professor Emeritus. Pag sinabi Emeritus yan, talagang yan, matanda na yan. Ibig sabihin yan, pinagretirado ka na ng institusyon sapagkat napakatagal mo na doon. Minsan nire-recycle ka. Kaya yung ibig sabihin na emeritus, ang gandang pakinggan sa Latin. Pero kung isasalig wika mo sa Tagalog, basurang hindi nabubulok. Yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin yan, open for recycling. O kaya thank you for recycling me. Nire-recycle ako. Kaya ganon, nagkakaroon pa ng alaala. Hindi ako nakatunga nga lang dito sa Basilica at nagbibilang ng mga bumbilya. Magmula sa Manawag patungo sa Pansol, nagkakaroon tayo ng kaugnayan. Ay kayo naman mga senior citizen, ganun din. Huwag kayong susuko at sasabihin, matanda na ako. Kaya tingnan nyo yung parokya, bisa nagtataka kayo. Bakit yung mga aktibo sa parokya, karamihan mga senior citizen, yung mga Eucharistic minister, yung mga nandoon sa Mother Butlers. Bakit alam ninyo, gusto pa nilang, they would like to be in the picture. Gusto pang magkaroon ng event sapagkat pag hindi ay makakalimot na yan. Sabi ko sa inyo, ang pinakamatinding sakit na mangyayari sa inyo ay makalimutan ng lahat. Nakatunga nga lang kayo, mahirap sa kalooban ng mga nagmamahal sa inyo sapagkat hindi makapag-relate sa inyo. Mami! Tinatawag sa kayo pero hindi kayo makarelate, hindi kayo makasagot. Di ba mas mabigat sa loob ng mga nagmamahal sa inyo yan at mabigat din sa loob ninyo sapagkat parang lahat ay estranghero sa buhay ninyo. Kaya heto, wala pa namang gamot dyan sa Alzheimer. Wala. Ang gamot lang dyan sabi na preventive medicine. Ang gamot lang dyan yung sinasabi ng iba, exercise, proper diet as usual, and make your mind active. Kaya nga ito, nagkakaroon tayo ng event, aktibo hanggang ngayon, yung utak ninyo. Hanggang ngayon, kung kaya ng inyong mga mata, nagbabasa-basa pa kayo. Kung kaya ng mga mata nyo, heto, meron pa kayong sinusubaybayang teleserye. Kung kinakailangan pang kayo, pumunta sa mga samahan ninyo, yung mga apo ninyo, sa kanilang mga activities, gawin ninyo.
At ang simbahan, kaya nga ako nalulungkot minsan, no? Isa sa mga malulungkot na nangyayari sa pandemya, yung mga senior citizen, alam niyo naman kami sa Manawag, puntahan ng mga tao to because of Our Lady of Manawag. Ang nakikita ko kapag pinapasawa yung mga senior citizen na kung saan pa nagpunta, pupunta sa Manawag, sasabihin hindi po kayo makakapasok sapagkat kayo'y senior citizen. Sabi ko, ay naku, sabi ko gano'n, nababagbagan damdamin ko sapagkat alam nyo naman, pero kailangan mag-ingat. Pero at the same time, we ought to have events sapagkat alam ninyo kapag nawala yan, mawawala din yung ating alaala. Sapagkat yung alaala, alam ninyo, hindi lamang yan panlaban sa pagkabura ng ating memorya, pati sa kasalanan din. Alam niyo, ugat ng kasalanan. Ang ugat ng kasalanan pagkalimot. O kaya tingnan ninyo, kapag tayo humihingi ng tawad, ganun lagi sinasabi natin. Patawarin mo po ako sapagkat ako po'y nakalimot. Nakalimot po ako sa aking sarili. Ayun. Kung nagtaksil yung asawang lalaki sa asawang babae at bumalik, sasabi, patawarin mo ako, nakalimot ako sa aking sarili. Ano yung nakalimutan? Nakalimutan may asawa na pala siya. Hinabol pa yung isang dalaga na maganda. Nakalimot. Nakalimutan daw niya. Bakit kayo sinagot ng pabalang-balang ng anak ninyo? Sa puntong yun, nagdilim yung kanyang paningin. Nakalimutan niyang yung babae na kaharap niya, sarili niyang ina. Kaya sinagot niyo ng pabalang-balang. Pagkatapos, pag nahimasmasan, lalambingan kayo at sasabihin, Mami, patawarin mo ako. I'm sorry, Mother. I'm sorry, Mommy. I forget myself. Nakalimutan. Nakalimot sa sarili. Ay, mga lolo't lola, simple lang, kahit na hindi nag-aaral yan ng psychology, sociology, anthropology, political science, pag yan tinanong mo kung ano ang dahilan kung bakit nagkakagulo sa Pilipinas, isa lang. Ang kanilang paliwanag, Apo, nakakalimot na tayo sa Diyos. Yun. Nakakalimot sa Diyos. Nakakalimot. Kaya nga tayo paalala. Paalala ng paalala. Kahit na minsan nakukonsumi sa atin yung ating mga anak. Sabi, kulit-kulit naman ni Mami pero panay ang pangaral natin sapagkat alam nyo, ang gamot sa nakalilimot, paalala. Paalala, paalala, paalala. Nakalilimot. Maski naman sa eskwelahan, paulit-ulit din naman. Yung bilang, paulit-ulit, 1, 2, 3, tapos grade 2 ka, ganun pa rin. Hindi naman binabago yung pagbibilang. Hanggang mag-calculus ka, yung fundamentals, inuulit yan. Kaya nga tayo minsan sinasabi sa simbahan, yung Katoliko, Diyos ko, mahilig daw magpaulit-ulit yung iba. Nakukulitan na sa mga pare, nakukulitan na doon sa mga ritual. Sabi gano'n, kung nagsisimba, nakakainip lang yung simbahan Paulit-ulit lang naman yung mise. Yung sermon ng pare, paulit-ulit lang. Bakit hindi paulit-ulit? Bakit gusto nyo? Ibang Kristo ang aming ipangaral? Matutuwa ba kayo nun? Sabihin ko, hoy, nako, mga kumarit kumpare, makinig kayo sa akin dito sa recollection na ito. May bagong Kristo na sasabihin ako sa inyo. Hindi ito isinilang sa sabsaban. Sinilang sa Forbes Park. Ako, bago. Oo. At hindi namatay sa krus, nalunod sa swimming pool. Okay ba? Matutuwa kapag bago ng bago yung pangaral ko sa inyo. Kung paulit-ulit, talagang ganyan para hindi makalimutan. Kaya nga, puro paalala. Ang misa, paulit-ulit. Yung rosaryo, paulit-ulit. Bakit paulit-ulit? Para yung aral, tumimo doon sa ating alaala na hindi tayo magkasala sapagkat ang ugat ng pagkakasala, sabi ko nga sa inyo, pagkalimot.
Kaya nga may mga paalaala, yung may mga asawang may OFW sa inyo, kung yung asawa nyo umalis, ang dami-dami nyong pinababaon. Lalagyan nyo ng kwintas na may lakit. No? Nandoon yung picture ninyong magpapamilya. O yun, sabihin nyo, umiiyak pa kayo kung kayo yung asawang babae. Naku, titingnan mo lagi. Yan, titingnan mo lagi. May pamilya kang iniwan. Dito sa Pilipinas, lagi mong iisipin na kailangan kang bumalik sa amin. O ayan, no? Tapos yung singsing, huwag mong tatanggalin yan, singsing na yan para lagi mo kaming maalala. Bakit? Sa kapag kabilang bansa kasi, kapag pumunta ka, baka makalimutan. Maraming tukso. Kahit araw-araw, cellphone mo, tatawagan mo, bago dumating, yung boses mo sa kabilang ibayo, o ilang dagat yung tatawirin, ilang bundok, ilang buhanginan. Pagkatapos, bago dumating, sutenga noong tinatawagan mo, maliit na boses na lang, psst, psst, gano'n na lang. Kung merong isa doon, na nilalambing siyang, nilalabutsing-labutsing yung kanyang tenga. Sino ang papansinin? Sino maaalala? Di yung isa. Kaya ngayon, di ba? Kaya puro paalala, araw-araw ang ginagawa mo. Teka, baka may mga ninenervyos ng may asawang OFW rito. Biro lang yung aking mga kwento, no? Huwag niyong didibdibin. Pero nangyayari din yun. Kaya paalala. Paalala lagi. Yan ang ginagawa natin. Kaya kita ninyo, laging pinapaalala. Paulit-ulit yun. Paulit-ulit yun. Nakikita nyo yun. Kaya ngayon, eto na naman tayo. Umiikot na naman. Katatapos ng isilang ni Kristo. Eto. Nasa Kwaresma na naman tayo, no? Sabi nyo, di ba sisilang lang ng ating Panginoon? Ngayon, mamamatay na naman siya. Papako na naman sa krus. Papaalala na naman sa atin. Hindi ba nalalamang lahat yan, araw-araw, pinapaalala sa atin sa pamamagitan ng misa? Kung kayo araw-araw noon umaattend ng misa, malalaman nyo yan pagkatapos ng konsagrasyon. Sasabihin ng pare, the mystery of faith, ang misteryo ng pananampalataya. Sasabihin nyo, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya tuwing nagmimista, yung misteryong yun, pinapaalala sa atin. Kaya nga sinasabi doon sa misa, pagkatapos ng konsagrasyon ng alak, para maging dugo ni Kristo, do this in memory of me. Gawin nyo ito bilang pag-ala-ala sa akin. Tapos sabihin, mystery of faith. Yung misteryo Pascual na sinasabi, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ano pinamumukha at pinaaalala sa atin? Nandiyan dyan lagi si Kristo. Sapagkat ang Diyos presente. Laging presente. Magmula pa lang sa lumang tipan, ang pangalan ng Diyos ay presensya. Diba? Yahweh. Tinanong ng ating butihing mambabatas ni Moses. No? Si Moses, tinanong niya, nung makatagpo niya ang ating Panginoon sa bundok ng Sinai, ano pong pangalan niyo? Sabi niya sa Panginoon. Ano sagot ng Panginoon? I am who am. Nasa present tense, ha? I am who am. Hindi nasa past tense. Sapagkat kung ang Diyos nasa past tense, naku, Panginoong mabagin, kawawa tayo. Hindi natin maabutan. Nakaraan na. Ano mo pa maaabutan? I was who was. Nakaraan na. Kahit anong habol ang gawin mo, nakalampas na. Hindi rin future tense lang. I will be who will be. Ano mangyayari sa atin para tayong dalagang merong nobyong katipan? Katipang marino, nobyo na marino. Pinangakuan, I shall return. Kaya ikaw naman, nandun lagi sa pantalan. Naghihintay.
Nabilang mo na lahat ng mga barko, namuti na ang mata mo, lahat ng barkong dumating, umalis, nabilang mo na. Pero wala pa rin yung nobyo mo sapagkat laging future tense. I will be who will be, I shall return. Pero yung ating Diyos laging nandiyan dyan. I am who am. Kaya nga, ang tawag kay Yahweh, the faithful one. Meron nga tayong kanta niya nung araw, hindi na masyadong kinakanta ngayon. Yahweh, I know you are here, standing always by my side. O tawag doon sa communion song na yun Yahweh, the faithful one. Bakit? Laging presente. Sapagkat yung taong laging absent, yung sino man na laging absent, hindi mo maasahan. Kung ang teacher ng anak nyo laging absent, abay, naku, ilipat nyo na ng eskwelahan. Bagat walang matututunan yung anak ninyo. Kung yung anak mo naman ang laging absent, malamang ibagsak ng teacher sapagkat walang natutunan. Kung asawa nyo laging absent, kinasal lang kayo, pagtas na wala na, i-report nyo na at sabihin yung patay na yata yung asawa ko. Oo, baka pwede na akong mag-asawa uli. Oo, kapagkat laging wala. Pero ang Diyos laging nandiyan dyan. Kaya nga, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo at sinilang, ang isa niyang pangalan, ayon kay Isaías, ay Emmanuel. Emmanuel. Ano ibig sabihin? God is with you. Laging nandiyan dyan. Si Kristo'y namatay, past tense. Si Kristo'y nabuhay, present tense. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, future tense. O di lagi nandyan. Ngayon, kung laging nasa alaala natin na ang Diyos ay nandyan dyan, nakamulagat sa iyo, laging nandyan, magkakasala ka ba? Nakikita ka. Sabi nga natin, hindi natutulog ang Diyos, nakikita ang lahat, laging presente. Kung ikaw, may paninindigan sa iyong pananampalataya na ang Diyos lagi mong kaharap, wala kang gagawin na kasalanan. Na makikita ng Diyos sapagkat lagi mong kaharap. Kaya nga pinapaalala lagi, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. O yan, para na sa ganun maalala mo eto ang Diyos nakakakita sa lahat, lagi mong kasama. O yan. Kaya nga may isa, si Losa yata yung de primero. Pumunta sa akin at humingi ng payo. Father, malakas po ang kutob ng loob ko. Yung asawa ko, parang pinagtataksilan ako. Sabi ko, may ebidensya ka ba? Sabi niya gano'n. Sabi ko gano'n sa kanya, wala naman po. Bakit ka ganyan? Sabi ko, baka napakasilosa mo lang. Sabi ko gano'n, wala ka naman palang ebidensya. Bakit lagi mong iniisip na nagtataksil yung asawa ko? Siguro nga ako, silosa ako, pero malakas po kutob ng loob ko Ano po ba ang gagawin ko rito? At least, preventive measure na masasabi ko sa asawa ko para hindi siya magagalit pag sinabi ko, sabi niyang ganyan. Pero mapapangalagaan ko siya, hindi niya gagawin yun. It will prevent him even from planning, to be unfaithful to me. Parang lang maibsan po yung aking kutob ng loob. Sabi ko, hindi nako. Sabi ko, yan selos, walang ginagawang mabuti. Sabi ko ganyan, tigilan mo na yan. Bigyan mo lang ako, Father, ng technique, isang tip. Aalis na ako, bigyan mo lang ako ng tip. Isip ko, paano ba itong mapapalis itong misis na ito? Anong tip ang ibibigay ko? Sabi ko gano'n. Ayun ang pinayo ko. Sabi ko sa kanya, kayo magkasiping pang mag-asawa? Abay, opo naman. Regular po kami. Parang talaga po mag-asawang nagmamahalan. Magkasiping pa po kami pag natutulog. Hindi naman po kami naghihiwalay. Pero malakas lang po kutob ko na nagtataksil sa akin. Sabi ko gano'n. Teka, sabi ko gano'n.
Gusto mo, malabanan yan, ha? O, na hindi magtataksil sa iyo, malabanan din yung kutob ng loob mo. O, eto, pag kayo'y matutulog ng mag-asawa, ibulong mo sa asawa mo. Ano po ibubulong ko? Sabi mo sa kanya, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ay, naku. Ay, bumalik sa akin, nakangiti. Mukhang tumalab po sa asawa ko nung gabing po yun. Mukhang nagnilay-nilay. Sabi niya ganon. O, di ba? Kayo din. O, makita niyo yung mga anak ninyo, bubuelo na, no? Sasagot na sa iyo. O, sasagot na sa iyo anak niyo, no? Nagdidilim na yung muka. Teka muna anak, ha? Bago ka sumagot ng pabalang-balang, alalahanin mo, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Planado na yan eh. Oh, kaya nga pinapaalala sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo, siya lang ang pinuno na ang programa at palatuntunan nakalatag na. Kung ano mangyayari sa atin sapagkat nangyari muna sa Kanya. Ito mangyayari sa inyo kung kayo ay susunod sa akin. Ito nangyari sa akin. Namatay ako, nabuhay na mag-uli, babalik muli sa wakas ng panahon. Ngayon, yan ang kanyang plataforma, ha? Pag sinundan niyo ko, follow the leader, di ba? Kapag sumunod kayo, kung sinong pinuno ang sinusundan niyo, doon din kayo matatagpuan sa bandang wakas. Sapagkat yun ang sinunod ninyo. Kung sinundan niyo ating Panginoon, kitang-kita niyo na kung ano mangyayari sa inyo. Mamamatay din ako, pero hindi ako mamamatay ng walang hanggan. Pansamantala lang yan. Mabubuhay ako maguli at babalik sa wakas ng panahon. Sapagkat ang sinundan ko, ganun ang nangyari sa Kanya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. O yan lang ang pinuno na nangako sa inyo na ang plataforma ay kitang-kita. Meron ba kayong pinunong ganyan? Meron ba sa inyong humingi ng boto ninyo? Nakitang-kita nyo na kung ano mangyayari sa kanilang pamumuno. Meron ba? Kadalasan puro pangako, pero yung pangako napapako, hindi naman nangyayari sapagkat malabo. Sino pinuno? Yung sinunod ninyo. Nung araw, si ganito. Nasaan na si ganito ngayon? Ngayon, sinong pinuno, sinusunod nyo? Si ganyan. Saan naman mapupunta yan? Doon din kayo matatagpuan. Pero ito, si Kristo, kapag sinundan ninyo, buong-buo yan. Mararanasan nyo kung ano naranasan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang sinundan ninyo. Kaya alalahanin nyo, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Yan din ang mangyayari sa atin. Kung iba ang susundan nyo, nako, hanggang doon lang kayo sa kamatayan. Ang kanta nyo, pagot, pingot. Hanggang doon lang kayo sa, ako ay namatay. Hindi na kayo makausad. Namatay. Namatay. Hanggang doon lang kayo. Para kayo sirang plaka. Namatay. Hanggang doon lang. Hindi na kayo makausad. Pero ito, no? Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Yan, inaalala natin tuwing nagmimisa. At kung wala tayo sa misa, pinagninilay-nilayan natin sa ating rosaryo. Kaya nga pag tayo nagro-rosaryo, puro misteryo yan. Misteryo sa tuwa, misteryo sa hapis, misteryo sa kaluwalhatian, misteryo sa liwanag. Buuin mo yan, ano mangyayari? Yun lang Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Pagkatapos, yugto-yugto, panapanahon, nangyayari pa yan sa liturya ng simbahan.
Kwaresma, yugto-yugto yan. Yun sa Kwaresma, tingnan nyo, nagsimula tayo, Miyerkules de Ceniza. Miyerkules ng Abo. Pinaalala sa inyo. Kung yan ako ang ginamit dust thou art and dust thou shalt return. Kung yung lumang formula ang nilagay dun sa inyong paglalagay ng abo. Abo ka nang galing at sa abo ka rin babalik. Ibig sabihin yan, mamamatay ka din. Ayan, alalahanin nyo yan. Mamamatay din kayo. Kaya ako, tuntua ako niyan noong panahon na, may panahon pa. May mga panahon na may mga opisina sa sa mga munisipyo. Ayan, ha. Mga munisipyo, may pagkakatoliko yung mga pinuno, nag-i-sponsor sila ng mismo sa munisipyo ng misa ng Miyerkules de Ceniza. Ako'y gustong-gusto ko sapagkat puro mga politiko yung mga nakahilera, nalalagyan ko ng abo. Magmula doon sa mayor hanggang sa mga vice mayor, mga konsihal hanggang mga kagawad. Gusto ko sabihin sa kanila yung dust thou art and to dust thou shalt return. Paalala. Mamaya akala nila forever na sila. Kanilang pwesto. Paalala ko sa kanila. Eto na si Mayor. Lalagyan ko ng abo. Mamamatay ka din. Vice Mayor. Mamamatay ka din. Pero mo yan, pag naalala natin lahat tayo mamamatay din, Diyos ko't Panginoon, bakit ka huhugot? Bakit ka tatangan sa mga bagay-bagay na hindi mo makakapitan? Dito sa mundong ito, yung mga bagay-bagay na nandyan, enjoy while it lasts. But when it ends, kailangan hindi ka kukunin yan. Hindi ka maiibaon sa kanila. Hindi ko naman sinasabing don't enjoy it, but enjoy while it lasts. Hindi yung ang sarili mo, iaalay mo sa mga bagay na yan. Iaalay mo ang bagay na yan sa kapangyarihan. Na yung kapangyarihan yan, mawawala. Hindi naman forever kang nakaupo sa pwesto. Ano pa? Yung kayamanang yan, madadala mo ba yan sa kabaong mo? Pag napunta mo ba sa langit, yung bang kabang-kabang pere, mali-malete, maihaharap mo sa Diyos. Baka tanungin sa iyo nung mga nandoon, nung gwardya ng langit, aanin mo dito yan. Yung mga perang yan, dinala mo dito. Aanin mo yan. Dito, ang mga tinatanggap lang ay pasahero, hindi bagahe. No baggage is allowed, only passengers. Kaya nga kapag ka Miyerkules de Ceniza, makikita mo lahat na yung mga kinakapitan natin dito sa mundo ay abo. Ngayon yan ang kapitan mo kung makakapitan mo. Yan ba makapagliligtas sa iyo? Kaya sinasabing isa, believe in the gospel, turn away from sin, and believe in the gospel. Turn away from sin. Yan ngayon ang sinasabi. Turn away from sin and believe in the gospel. Sapagkat ang mapanghahawakan mo lang yung salita ng Diyos. Sapagkat yung ebanghelyo, yan ay galing sa Diyos sapagkat pangako ng Diyos natutupad. Tinupad na nga. At hanggang ngayon, nangyayari sa atin kung tatanggapin natin ang ating Panginoon. Ayan. Sapagkat ang Diyos nakisama sa atin, tinunton ang ating landas at higit pa. Namatay siyang kasama, sinamahan tayo sa paglalakbay, hindi upang mamatay lang. Pagkamatay niya, nabuhay siyang mag-uli. Ayan. Kaya tingnan nyo, Kwaresma, kaya nga sabi ni
Reverend Jefferson, 40 araw sa paghahanda sa muling pagkabuhay. Ano pinaghahandaan natin? Muling pagkabuhay. Bagkat maraming mga Pilipino akala ang pinaghahandaan Biyernes Santo. Yung 40 araw ng Kwaresma, paghahanda sa Biyernes Santo. Hindi po. Katulad ng sinabi ni Reverend Jefferson, muling pagkabuhay. Pasalamat tayo, Biyernes Santo, isang araw lang. Pero yung muling pagkabuhay, walang hanggan. Oh. Kaya hindi tayo titigil dun sa Biyernes Santo. Magtitika tayo ng ating mga kasalanan, tatalikdan natin. Pero, hindi na dapat magpapako sa krus. Ginawa na ng ating Panginoong Jesucristo yun eh. Yung parusa dahil sa ating kasalanan, inako na ng ating Panginoong Jesucristo sa pagmamahal sa atin. Kaya hindi na dapat nating kompetensyahin. Kaya nga ako nalulungkot, may mga Pilipino nagpapapako pa sa krus. Para bang hindi sapat yung ang ating Panginoon napako na sa krus dahil sa ating mga pagkakasala. Para pa sinasabi, ako rin, gagawin ko din yan. Para bang kinakaribal pa at sinasabing, kung ano ginawa ng ating Panginoon, magagawa ko din yan. Ginawa na nga ng ating Panginoon yung kanyang lugar, kinuha na ng ating Panginoon upang ipakita ang pagmamahal sa atin. Kailangan pa ba dumanak pa ng maraming dugo dahil dyan? Minsan hinahampas yung mga sarili. No? Umaagos yung dugo. Sabi ko, sayang. Sana i-donate na lang sa Red Cross. Di nakatulong pa sa ibang tao. Sabi kong ganun. Bakit ba ganun? Kasi tayo mga Pilipino, alam nyo, meron tayong tinatawag na pagka-melodramatic. Melodramatic. Alam niyo yung ibig sabihin ng melodramatic? Mahilig tayong paliwigin natin yung ating pagdadrama. Makikita nyo yan sa ating mga pelikula. Pag nanonood kayo ng mga pelikulang banyaga, sandali lang yung iyakan. Pero kapag ka Pilipino, talaga pugtong-pugto ang mata sa kaiiyak. Sapagkat binibigyang halagang masyado yung pagdurusa. Parte ng buhay yan. Pero hindi lamang dapat doon. Sabi nga, we always want to shoot our foot. Kaya nga pangalan natin, Juan de la Cruz. Okay nga, Juan de la Cruz tayo. But remember, si Juan de la Cruz, kailangan maging Juan de la Resurrección. Meron din isang pangalan si Kristo, Resurrección. Hindi yung forever nakapako ka sa krus. Kaya yung Juan de la Cruz, okay nga. Meron kang pinagtitiisang pasakit, pero meron kang pinag-aalayan. Tingnan mo yung imbitasyon ni Kristo. Carry your cross and follow me. Ang nakakalimutan yung ikalawang imbitasyon ni Kristo. Follow me. Yung iba, they just carry the cross. Pero sino ang sinusundan? Abay, ewan. Hindi ka naman makakatakas sa krus Talagang tayo dito sinilang sa bayang kahapis-hapis. Diba? Sabi sa Hail Holy Queen, yung dasal na yon. Tayo'y sinilang sa bayang kahapis-hapis. Kaya walang makakatakas sa krus. Kaya dadalin mo yung krus na yan. Subalit, magiging magaang yan pag meron kang sinusundan. Kaya nga sabi ni Kristo, carry the cross and follow me. Sapagkat pagkasama ako, yung mabigat, magagaang yan. Yung iba, kine-carry yung cross. Kaya makikita mo doon, lagi mo naririnig yung kanilang pagmamalaki. Kung anong
hirap na dinanas ko, mga hirap na dinanas ko. Ayan, luhang katakot-takot yan, mga yabang sa hirap na nangyari sa buhay niya. Pero is it a redemptive suffering? Kanino mo inalay? Yung mga pasakit na yan, ayun, sinundan mo ba ang ating Panginoong Hesukristo habang ikaw ay nagdadala ng krus? Kaya si Juan de la Cruz, kailangan maging Juan de la Resurrección. Ang hirap sa atin, yung ating Kwaresma, para bang paghahanda sa Biyernes Santo. Kaya yung mga hindi nagsisimba, nasa simbahan pag Biyernes Santo. Lahat halos hugo sa simbahan. Bakit? Sapagkat sasabihin sa iyo, Biyernes Santo, gusto kong magsimba. Kung kailan walang misa, saka doon magsisimba. Wala namang misa pag Biyernes Santo. Kung kailan walang misa, doon niya gustong magsimba. Kaya kita nyo, nung wala pang pandemya, pag Biyernes Santo, punong-puno ang simbahan. Pero pag muling magpagkabuhay na, yung sa Easter Vigil na tinatawag, yung mga nasa simbahan ng Biyernes Santo, ayun, wala na naman. Okay. Buhay ang mga Katolikong Pilipino pagpatayan Diyos. Pag nabuhay na maguli ang Diyos, patay na naman yung mga Katolikong Pilipino. Mahaba yung Easter. Sabi ko nga, forever yun eh. Kaya puro tayo sleeping beauty pagdating ng muling pagkabuhay. Pero buhay na buhay pagpatay ang Diyos. Pagkat akala natin, ang Kwaresma, ang pinakatampok sa Kwaresma, paghahanda sa Biyernes Santo. Pumapasok lang tayo sa kamatayan sapagkat may muling pagkabuhay. Ayun. Kaya ang ating Panginoon, binayaran na ang parusa ng ating pagkakasala. Kaya dapat ipakita na hindi na waldas ang malagim na kabayaran ng ating pagkakasala. Paano? Conversion. Turn away from sin. Believe in the gospel. Magbago na tayo ng ating ugali. Huwag natin gawing katwiran, ganito ako. I am what I am. Accept me for who I am. Mga ganyan. Ano pag sinabi mo sa isang tao, hoy, magbago ka na ng ugali. Accept me for who I am. Mga ganyan. Diyos ko, pakinumabagin. Bakit? Kung ikaw'y suplada, ikaw ba'y sinilang na suplada? Na pagka silang mo pa lang, inirapan mo na yung nanay mo. Tsura lang ng nanay ko. Ganun ba? Ikaw ba, nung isinilang, talagang sinilang ka ng kuripot. Pag silang mo pa lang, nakatikom na yung iyong mga kamay. hindi na lumaladlad para magbigay. Ikaw ba'y sinilang na mayabang? Ikaw ba'y sinilang na matakaw? Pag sasabihin mo, tanggapin mo ako kung sino ako. Bakit? Ikaw ba yan? O sige, tinanggap nga. Kaya yung mga tao, binago pangalan mo. Ang ganda-ganda ng pangalan mo, Sosimo. San Santo. Ginawa si Yabang. Magmula ngayon, ang pangalan niya, Yabang na. Kasi Yabang-Yabang. Nandiyan ba si Yabang? Daisy ang pangalan niya, napakasuplada. Kaya ngayon, ang tawag ng bala na sa kanya. Nandiyan ba si Suplada? If you are that, then your name should change. Siguro kayo, no? Hindi kayo papayag na balitan ng mga pangalan ninyo, yung masamang ugali nyo ikapit sapagkat that's what you are. Sabi mo, hindi ka na makapagbabago. Bakit hindi ka pa makapagbabago? Namatay na ating Panginoong Hesukristo para tayo magbago eh. Ano yan, hindi mo ba tinatanggap yan? Ang kabayaran ng ating Panginoon sa lahat ng ating pagkakasala. Sasabihin pa natin sa Panginoon, kahit ka mamatay, hindi ako magbabago. Walang bisa, yung pagkamatay mo sa pagbabago ng aking ugali. Kaya yung mga ginagawa natin ngayon, disiplina, hindi parusa.
Ang kaparusahan natin, binayaran na ng ating Panginoong Jesucristo, pero yung pagtanggap ng binunga ng kabayaran at kaligtasan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, nakikita sa ating disiplina. Kaya nga dito sa Kwaresma, tingnan nyo, puro disiplina. Pag-aayuno. O yan, pag-aayuno. Disiplina lang naman yan eh. Ano ba yung pag-aayuno? Hindi naman yan ibig sabihin eh, suicide. Gugutumin mo sarili mo hanggang sa ikaw mamatay o himatayin. Hindi naman. Yung iba nga nag-aayuno eh, kahit na hindi Biyernes Santo eh, dahil lang gumanda yung katawan nila. Oo, o gano'n. Dahil may sakit sila. Meron silang dieta. Ganun lang naman. Huwag lang matakaw. Ibig sabihin nun. Ba't ka nag-aayuno? Eh, dito sa Pilipinas, dalawa lang naman sakit ang kinamamatay ng tao. Yung sakit na dahil sa ubod ng takaw at sakit sapagkat gutom na gutom, hindi kumain. Sakit ng mayaman, sakit ng mahirap. Eh, kayong mga pribilehiyado, di Diyos ko, mag-ayuno tayo, no? Sobra-sobra yung calories natin, tipirin natin kung ano yung natipid natin, doon naman ibigay natin doon sa mga nagugutom, na namamatay sa gutom. Disiplina. Ikalawa, mag-abuloy sa mga nag-iikahos. Oh. Ibig sabihin, hustisya. Sapagkat masama yung sobra-sobra. Sobra-sobrang pagkain, masama. Sobra-sobrang ari-arian, masama din. Wala tayong karapatan sa mga sobra-sobrang ari-arian. Pag nyo sabihin, pinagtrabahuhan ko naman ito Yaanin mo yan. Makakabuti ba sa iyo yan sobra-sobrang ari-arian? Halimbawa, ikaw, 2 lang ang paa mo, 100 pares ang sapatos ang binili mo. Anin mo yan. Huwag mo sabihin sa akin, pera ko naman ang binili ko nito bakit kailangan mo ba ng 100 pares ng sapatos? Ano ka, alupihan? O, tinan mo, sinira mo pagkatao mo. Yung iba walang sapatos Ikaw 100 pares ng sapatos. Ano ka ba? Tao ka ba o alupihan? Buti pa yung kabayo, 4 lang 2 pares. Para lang sa kanyang paa. Bakit ang paa mo ba 100? Isang tatay ka, isang nanay, 3 anak, nagpatayo ka ng mansyon na nakatirik sa isang lupain kasing laki ng pansol. Naku, isang kasing laki ng pansol. Kailangan ba yun? Di ba sobra na yun? Ano sasabihin sa iyo ng mga tao? Buhay ka pa, nakatira ka na sa Memorial Park. Ano? Kung ako, ako'y 5-footer lang. Sobrang 5-footer. 5'10", sabihin natin. Binigyan niyo ako ng abito. Itong ang suot-suot ko, na pang 6-footer. Matutuwa ba ako dahil may sobra? Sabihin ko, ay salamat Hindi lang damit ang binigay niyo sa akin. Meron pang pamunas ng sahig. Sapagkat habang ako'y naglalakad, nililinis yung sahig. Matutuwa ba ako doon? Kaya ngayon, tignan nyo naman yung paligid ninyo. Baka mga sobra-sobra dyan. Sabi ko sa iyo, lahat ng sobra-sobra, wala tayong karapatan Hustisya lang, ibigay nyo. Kaya nga tinawag hustisya. Husto. Galing yan sa Espanyol. Hustisya. Husto. Bakit husto? Sapat. Hindi sobra. Kapag sumobra yan, hindi nyo na pag-aari yan. Katiwala lang kayo. Trustee. Steward. Stewardship. Yun. Hindi ko naman sinabi sa inyong
pamumudmud mo nyo lang yan, pamimigay nyo lang. Hindi, kayo ang steward. Binigay sa inyo. The Lord is the wholesaler. You are the retailer. Kaya be very good retailer. Hindi naman ibig sabihin yan hindi nyo gagamitin. Kaya nga yung mahusay na entrepreneur, yung mga mahusay sa inyo na magnegosyo, sige lang, palaguin ninyo. Pero habang lumalago, iisipin nyo, yung mga taong walang trabaho, yun. Swelduhan nyo ng sapat. Hindi puro pakamkam. Steward kayo ganun lang naman sinasabi sa inyo. Tingnan ninyo yung mga kapatid nyo na nag-iikahos. Sapagkat dito sa bayang ito, dalawa lang naman namamatay, yung busog na busog at gutom na gutom. Ano pa? Magdasal. Yun ang mga disiplina natin, magdasal. Bakit kinakailangan magdasal? Doon natin pinakikita tayo taong-tao. Sapagkat yun lang ang yun lang ang ating kaibahan sa mga demonyo. Mga demonyo hindi nagdadasal. Ay, mga demonyo, alam pa Biblia memorisado pa ng mga demonyo yung Biblia. Tingnan mo kung makipagdebate sa Panginoon from the scriptures, Tingnan mo nung tinukso ang ating Panginoon doon sa bundok. Nung unang Kwaresma, pagkatapos mag-ayuno ng ating Panginoon ay nagpakita yung demonyo, pagkatapos nakipagdebate pa, base sa mga banal na kasulatan. Kasi hindi ibig sabihin, kapag alam nyo banal na kasulatan, bakala nyo, pati demonyo, alam yan. Mga demonyo nakakaalam na si Kristo, suspitsado nila, ang tunay na anak ng Diyos. Alam nila yon. Pero hindi nagagawa ng demonyo, nakakita na kayo ng demonyo na nagdadasal. Lumuluhod at nagdadasal. Kaya kung ibig niyong tingnan at subukin kung yung kaibigan ninyo tao o demonyo, hatakin niyo sa simbahan na sabihin niyo, magdasal nga tayo. Kapag ka umayaw, umayaw na kanya at ayaw pumasok at ayaw lumuhod, magduda na kayo. Kaya tayo nagdadasal. Pinakikita natin tayo'y tao. Nagpapasakop tayo sa Diyos, kaya tayo lumuluhod. Isa lang ang ating Panginoon, ang Diyos. Ayan. Sapagkat hindi natin pag-aari ang ating buhay. Hindi natin kontrolado. Sino sa inyo magsasabing kontrolado niya, buhay niya? Yung mamang yon, ngayon tawa ng tawa. Mamaya lang, nananaghoy na. Yung babaeng yun, talon ng talon. Bukas, naka-wheelchair na. Yung batang yun, takbo ng takbo. Bukas, nasa kabaong na, nasa gasaan. Ay, mga bagay na hindi natin kontrolado. Pati kalikasan. Kaya tayo laging stress. Ang dami nating kinatatakutan. Pag umuulan, natatakot tayo, baka tayo bahain. Pag naman umaaraw, natatakot tayo, baka tayo ma-stroke dahil sa heat wave. Yumugyug lang, natatakot tayo, lumindol na. Pati hangin, kinatatakutan natin. Dito sa mga baryong malalayo na walang doktor, minsan tatanungin ko, ano kinamatay niyan? Nahipan ho ng hangin. Pati pala hangin nakakamatay. O kaya lahat kinatatakutan. Ngayon may pandemya, lahat kinatatakutan natin. Pati paghinga, kinatatakutan natin. Dapat meron tayong maskara. Baka maihinga natin, meron pala yung ating palang paghingi, may kasamang COVID-19. Lahat kinatatakutan natin. Kaya puro stress tayo, takot. Marami tayong kinatatakutan. Natatakot tayo sa mga kriminal. Baka tayo mabiktima. Pero natatakot din tayo sa pulis. Bakit?
Mukha yatang yung iba may ugaling kriminal din. Lahat kinatatakutan natin. Pati nga pare, kinatatakutan natin. Minsan naglalakad ako sa simbahan May isang ali, kasama yung anak niya, tinuro ako. Sabi, yan si Father, yan si Father. Huwag ka nang umiyak, yan si Father, Father. Ginawa akong panakot doon sa anak niya. Kaya binalikan ko yung babae, sabi ko, kaya ako yung bata lumalaking takot sa pari, ginagawa niyong panakot ako sa anak ninyo. Bakit pa ako ginagawa niyong panakot sa anak ninyo? Ano sagot sa akin nung ali? Sabi nga sa akin nung ali, pagpasensya niyo na ho, Father, wala na pong kinatatakutan, di na po natatakot sa Bombay. Pinalit pa ako sa Bombay bilang panakot. Tingnan ninyo, lahat kinatatakutan. Left, right, top, bottom, natatakot tayo. Bakit? Hindi natin kontrolado ating buhay sino may kontrol ng buhay natin? Di Panginoon. Kaya tayo lumuluhod, humihiling, Panginoon, ang buhay ko ay pag-aari mo. Kukupin mo po niyo ako. Ako po'y kukupin niyo bilang mga anak niyo. Kaya nga tayo dito dasal, panalangin. Pati COVID-19, kontrolado po ninyo. Pati yung takot namin, kontrolado po ninyo. Lahat yan, pinapanalaki natin. Bakit? Sino sa inyo ang may kontrol ng buhay ninyo? Kaya dito sa Kwaresmang to, sama-sama tayong magdasal. Kahit na via virtual presence lang ang pagsasama natin. Sa harap ng inyong family altar, sana hindi nyo pa tinatanggal yung altar ng pamilya ninyo sa bahay ninyo. Nung araw kami, may mga family altar pa. Pagpasok mo sa bahay nung araw, ang unang makikita yung altar ng pamilya. Ngayon, hinahanap ko pa. Kasi ngayon, pagpunta mo sa bahay, ang unang makikita mo nakalagay doon sa gitna, television. Hindi ko na makita. Nasaan ba yung altar? Nung araw, the family prays together. That's the reason why nung araw, they stay together. Bihira ang hiwalayan. Kinoconsecrate nila ang kanilang pamilya sa Panginoon. Sapagkat alam nilang hindi nila kontrolado ang buhay nila at ang buhay ng pamilya. Kaya ganun din sana gawin natin. Disiplina lang. Yan ang hinihingi ng Panginoon. Ibalik ang hustisya, ibalik ang awa. Sapagkat ang pinaka-perpektong hustisya ay awa. Yan, awa. Yan ang hustisya ng Diyos, awa. Kaya nga doon sa Mateo 25, pag tayo hinukuman ng Panginoon, makikita nyo doon ang magiging batayan ng ating pagpasok ay puro awa. Pagkat pagpasok sa langit, lahat naman tayo, pasang awa lang. Sasabihin ng Panginoong Jesucristo doon sa mga pupunta sa langit, sapagkat ako'y nagugutom, pinakain niyo ako. Sapagkat ako'y nauuhaw, pinainom niyo ako. Sapagkat ako'y walang bahay, pinapasok niyo ako sa inyong tahanan. Sapagkat ako'y napipiit, ako'y binisita niyo. Sapagkat ako'y may sakit, ako'y dinalaw niyo. Di, puro awa yun. Kailan po, Panginoon, nakita namin kayong nagugutom at pinakain? Kailan namin, Panginoon, kayo nakatagpuan na nauuhaw at kayo'y binigyan namin ng maiinom? Kailan namin, Panginoon, nakita kayo na may sakit at kayo aming inalagaan o napipiit at kayo aming dinalaw? Sasabihin ng Panginoon, pag ginawa nyo sa inyong kapwa, ginawa nyo na rin para sa akin. Sa mga tuwid, ang hustisya ng Diyos ay katarungan ng awa. Kaya sa maaawain,
mapapalad sila sapagkat kamukha sila ng Diyos na maawain din. Ayun. Kaya tingnan nyo dito sa ating Kwaresma, ang pinagagawa ng simbahan, simple lang. Disiplina para sa awa. Ang ayuno, abstinensya, tulungan ng mga dukha, at manalangin. Simple lang. The yoke is easy and the burden is light. At laging tandaan na ang krus ay para sa muling pagkabuhay. Na tayo ay Juan de la Cruz sapagkat darating ang liwanag na tayo magiging Juan de la Resurrección. Ang luha, pansamantalang mapapahid din yan. Ang lungkot ay pang isang araw lang. At ang ligaya ay pagsawalang hanggan. Kaya nawa, lagi nating alalahaning yan. Pag tayo nagro-rosaryo, 5 lang ang misteryo sa hapis. At ang lahat, misteryo sa saya at misteryo sa kaluwalhatian. Yan ang pangako ng Diyos. Hindi tayo matatapos sa kamatayan. Kakantahin natin kasama ni Kristo ang kanyang misteryo paskwal. At kasama si Kristo, sama-sama, sasabihin natin, kami ay namatay, kami ay nabuhay, kami ay babalik sa wakas ng panahon. Kaya nawa, matagpuan natin ang ating sarili sa paanan ng krus, pero higit sa lahat, sana magkasama-sama tayo kay Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.